Hay po ba si Lolo Huo? Mabuti, mabuti. Ang ganda ng itsura, mukhang masaya. Ikinasal ka kay Ziken. Ikaw na ang asawa ng apo ko. Halika, tingnan mo ang handog ni Lolo. Hindi nakakapagtaka sa pinakamayamang pamilya. Ang yaman naman, sa presyo ng ginto ngayon, siguradong yumaman ako agad. Talaga namang galing sa maliit na pamilya. Walang alam sa mundo. Kahit konting asal ng isang dalagang may kultura wala. Pero alam mo ang mga bagay sa mayayamang pamilya, hindi ganun kadaling hawakan. Ang mga babaeng matatandang masungit specialty ko yan. Lolo, alam ko na mababa ang aking katayuan. Ang makapag-asawa kay Ginoong Huo ay swerte ko na. Ako ay hindi magiging gahaman. Aling Jiang. Si Xiao Xiao ay sa pamilya Huo na lehitimong asawa ng aming apo. Ayaw kong may sinuman na magsalita ng masama tungkol sa kanya. Bakit? Matagal ko nang inalagaan ang binata at ibinigay sa iba? Halika, may kaunting pera sa card na ito. Kunin mo, gamitin mo kahit saan. Kaunting pera? Yun ba ang 100 milyon na iniisip ko? Lolo, ang dami naman. Anong dami? Ikinasal ka kay Ziken, kaya miyembro ka na ng pamilya Huo. Ang pamilya Huo ay hindi marami sa iba, pero marami sa pera. Gumastos ka lang. Kapag naubos, bibigyan pa ni Lolo. Sa ganitong kabutihang loob ni Lolo Huo, mapapaampon ko na si Itay para sa kanyang pagtanda. Malapit na ang araw na iyon. Lolo, huwag kayong mag-alala. Siguradong aalagaan ko si Zichen. Mabuti. Hindi ba sabi ng master, ilagay si Ziken sa Purple Gold Club sa kwarto 888. Pagkatapos, pakasalan ng babaeng tugma ang horoscope. Magigising ba si Ziken? Bakit si Ziken ay wala pa ring tanda ng paggising? Wala talaga? Ziken? Ziken? Gumalaw si Ziken. Mukhang mali pala ang pagkakita ko. Xiao Xiao, si Zichen na nasa ganitong kalagayan, pumayag ka pa bang pakasalan siya? Talagang naaawa ako sa iyo. Mayordomo, ang 2 villa na nasa pangalan ko, ilipat sa pangalan ng manugang na babae. Opo. Dalawang villa sa Cloud City. Isa ay hindi bababa sa 30 milyon. Go! 2 villa ay... Mahal, mahal na mahal kita. Yaman na, yaman na. Magandang umaga, mahal. Anong ingay yan? Auntie Jiang, Oras na para i-massage ang binata. Pakiumiral muna kayo. masahe. Tama nga, si Huo Zichen ay nasa vegetative state ngayon. Kakakuha ko lang ng maraming pabor mula kay Lolo. Pumayag akong alagaan si Amo Huo. Hindi naman tama na wala akong ginagawa, Auntie Zhang. Dahil gusto mong mag-massage, nandito ka lang sa tabi. Hayaan mo akong matuto. Talagang loko na ang matandang ito. Itong babaeng galing sa labas. Wala siyang pag-aalaga na kasing tapat ng sa akin. Ay, itong ilang tao, dumating lamang para magdala ng swerte. Hindi naman niya iniisip na siya na ang tunay na manugang. Oras ng pangangaso. Sinabi ni Lolo ako ang lehitimong asawa ni Huo Zichen. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Wala kang karapatan magsalita. O gusto mo bang kausapin mo muna si Lolo para husgahan? Hindi na kailangan. Kung gusto ninyong matuto, ituturo ko sa inyo. Manugang, natutunan ninyo na ba? Magsimula kayong mag-massage sa binata. Kukuha ako ng tubig. Ginoo, halika po kayo dali. Manugang pinilit na i-massage ang binata ng mali.
Ang teknik ay talagang mali. Hindi ko siya mapigilan. Ay, kung magpapatuloy ito, ang katawan ng binata, siguradong masisira dahil sa kanya. Ay, pinapayuhan ko lagi si Madam, pero sabi niya siya raw ang may bahay ng bahay na ito. Wala na akong magawa kaya. Ginoo. Lolo, ang pagmamasahe ni Madam ay napakaayos. Kitang-kita na pinag-aralan niyang mabuti. Mabuting bata, pinagod mo ang sarili mo. Hindi nagkamali si Lolo sa'yo. Paano? Paano nangyari? Jangma, hindi ka ba nagigib ng tubig? Bakit ang tagal mo bago bumalik? At tinawag mo pa si Lolo? Lolo, ako, nag-aalala rin ako kay Ginoo. Hindi ko inaasahan na marunong pala si Madam ng nursing. Ako ang nagkamali. Sa susunod, huwag kang magpaka-alarma. Oo. Naiintindihan ko na, Lolo. Xiao Xiao, ang iyong pagsisikap na pag-aalaga kay Ziken ay nakikita ni Lolo. Mayordomo, bigyan pa si Xiao Xiao ng 30 milyon. Pambili mo na lang. Salamat, Lolo. Kung hindi dahil sa lagi kong pagmamasahe sa sugat na binti ng tatay ko, talaga namang nauto ako sa kanya. Oy, Sutang, hindi naman natuklasan ang pagpapalit ng kasal. Manahimik ka na lang. Tandaan mo, nasa akin pa ang tatay mo. Alam ko na. Hindi mo na kailangan ipaalala. Tatay, hintayin mo ako dito para maintindihan ko pa. Saka kita dadalhin palayo dito. Umalis dito? Saan ka pupunta? Gising ka na. Lolo, Mabuti. Gising ka na, mabuti. Hindi nga. Nagising na lang ang asawa kong nasa koma. Kung ganon, hindi na ba ako makakapaggawa ng gusto ko? Sihin, ito si Xiao Xiao. Ay iyong. Lolo, hindi mo na kailangan magpakilala. Alam ko na lahat. Alam niya? Ano ang ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ilang araw bago ako magising, may kamalayan na ako at ang sinasabi ninyo, naririnig ko lahat. Ano? Mrs., parang hindi ka masaya. Ha? Paano naman? Baka naman. Hindi ka makakapromote at yumaman. Hindi ka na mababalo at nadidisappoint ka. Naalala niya pati ito? Noong nagsasamantala ako. Di alam niya. Ay, misunderstanding. Lahat ay misunderstanding. Mahal, nauuhaw ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ay, Ginoo, sa wakas nagising na kayo. Ang misis ay napakapinong balat. Paano siya makapag-aalaga ng tao? Ay, hindi na sayang ang panahon ko na lagi akong nandito sa tabi mo. Ay, sa wakas nagising ka na. Doktor, tingnan mo. Sino ang nag-alaga sa mga nakaraang araw? Ako. Bago magising ang pasyente, may kakaiba ba? Araw-araw na pagpapainom, may nabulunan ba? At saka, minamasahe ba ang mga paa at kamay ng pasyente? Hindi ko napansin. Minsan gumagalaw ang mga daliri. Pag inom, kaunti lagi. Hindi kailanman nabulunan. Minamasahe ang mga paa at kamay ng regular. Ang huling masahe ay alas 10 ng gabi. Binabati kita. Ang pasyente ay normal ang lahat ng vital signs, tulad na ng isang normal na tao. Salamat, Doktor. Xiao Xiao, hindi nagkamali si Lolo sa iyo. Sihin, si Xiao Xiao ay mukhang isang mabait at simpleng babae. Ang tradisyon ng pamilya Huo. Lahat ay sundin ng asawa. Mula ngayon, kung anong sabihin ni Xiao Xiao, ay iyon ang susundin. Siya nga pala. Ang bank card mo dapat ibigay kay Xiao Xiao para alagaan. Ha? Lolo, huwag. Hindi ako marunong mag-manage ng pera. Nauuhaw ako. Mag-usap muna kayo. Zichen, sa ugali mo hindi ka makakahanap ng asawa habang buhay. Si Xiao Xiao ay mabuting babae. Dapat mong mahalin siya ng totoo.
Lolo, sa tingin ko, nagpakasal siya sa akin. Dahil gusto niyang mamatay ako agad para makuha ang mana. Sasabihin ko na ngayon, pwede akong hindi makipaghiwalay. Pero, depende kung karapat-dapat siya para ibigay ang buong buhay ko. Hemp, matigas ang ulo. Para akong paibigin, para umangat. Ang galing-galing ng mga pakana mo. Ako, Tigilan mo na yan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Wala akong nararamdaman para sa'yo. anong sinasabi mo? Ano ang sinabi sa'yo ni Lolo? Alam nating dalawa yan. Huwag kang magpanggap na hindi alam. Oh, yun pala ang sinasabi mo. Alam ko na tiyak na ayaw mo. Biglang may asawa. Pwedeng magpanggap tayong mag-asawa. Sa harap ni Lolo, gagawin ko ang lahat para tumugma. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, ikaw at ako lang ang nakakaalam. Walang ibang makakaalam. Baka nagkamali ako ng intindi sa kanya. Totoo bang ganyan ang iniisip mo? Manatili sa pamilya Huo at kumita ng 2 sweldo nang walang ginagawa. Saan ka pa makakahanap ng ganitong magandang pagkakataon? Siyempre, selyuhan natin. Matulog. Ay, ibis! Patawad. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ito, ang tatatag ng mga kalamnan. Gaano ka pa katagal hahawak? Pasensya na, pasensya na. Ang sarap hawakan, matulog na. Gino, Sino ka? Gino. Ako ito. Zangma. Jiangma. Bakit ka nagpinta ng ganyan? Ginoo. Kakagaling lang po ninyo sa sakit. Kung gusto ninyo. Hindi. Ay, Ginoo, wag po kayong mag-alala. Anong ginagawa nyo? Ginoo. Ang lugaw, lalamig na. Inaalagaan ko po kayo. Tungkulin ko po bilang katulong. Dito, ibuka ang bibig. Jiangma, ibaba mo ang lugaw. Zangma. Jiangma. Sige, mauna ka na. Si Zikchen naman ang iinom. Ay, ma'am. Kagabi, kumusta ang tulog ninyo? Kung hindi ninyo sinabi, nakalimutan ko na. May patay na ipis kagabi. Natakot ako. Hindi ako nakatulog nang maayos kagabi. Dapat kayong mag-ingat. Ay, sa gabi, ang dami ng lamok at insekto. Alam ko na ikaw ang may gawa niyan. Siya nga pala, Zangma. Si Ginoo ay may asawa na. Ang pag-aalaga sa kanya, simula ngayon, hindi na po kailangan. Ma'am, bilang isang dalagang mayaman, hindi kayo marunong mag-alaga ng iba. Ang ganitong mabigat na trabaho, hayaan ninyong ako na ang gumawa. Si Tsihin ang asawa ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kailangan ko pang turuan ni Jiangma? Bakit? Gusto mong maging may bahay ng pamilya, Huo? Ako? Simula ngayon, ang mga bagay-bagay ng pamilya Huo, ang asawa ko ang magpapasya. Opo. Ziken, ako na ang magpapakain sa iyo. Nakatingin si Lolo. Jiangma, anong ibig mong sabihin? Ay, ma'am. Pasensya na. Hindi sinasadya. Nadulas ang kamay ko. Tumigil ka. Ma'am, ganyan ba kaliit ang kalooban ninyo? Sinabi ko nang hindi sinasadya. At saka, isa lang naman iyang lumang larawan.
Bakit kayo nag-iiyakan? Sirang painting. Ikaw, matandang babae. Matagal na kitang tinitiis. Isang nobya para sa swerte lang siya. Akala mo kung sino ka na. Hindi kita aayusin ngayon. Ma'am, wag po kayong magalit. Mali ako. Pakitingnan nga po. Anong nangyari? Hindi naman. Ngayon, ang mga taong peking ganito, ang baba pa ng paraan nila. Si Manang Zhang na matanda na. Natuto na ng ganyan. Ay, Ginoo! Dahil siya ang asawa ng amo, kaya basta na lang manakit ng tao. Kahit isa lang akong katulong. Hindi naman dapat ganyan ang trato. Ginoo, kayong pinakamatalino at makatarungan. Sana po ay gawan mo ako ng hustisya. Umalis. Narinig mo ba? Inuutusan ka ng amo na umalis. Ikaw ang sinasabi ko. Ako? Ginoo, Ang ibig mong sabihin ay, sinadya niyang sirain ang sarili niyang painting para lang masabihan ka. Anong klaseng tao siya? Mas alam ko kaysa sa'yo. Ngayon, lalayas ka ng kusa? O ako pa ang magpapaalis sa iyo? mali po ako. Nakikiusap, patawarin mo ako. Dahil sa tagal ko sa pamilya Huo, sa loob ng maraming taon, Tama na. Hindi mo na kailangan maglingkod dito. Pumunta ka sa likod bahay at magtrabaho. Kung magkagulo ka pa, wag mo akong sisihin kung hindi ko isa sa alang-alang ang mahabang samahan natin. Akala ko mag-iisip ka ng masama sa akin. Ang ganitong klase ng laro, gusto mo pang magpakitang gilas sa harap ko? Session, mukhang maganda ang samahan ninyong dalawa. Paano kung ganito? Pumili tayo ng magandang araw at magdaos ng kasal. Ang pagkakakilanlan ni Xiao Xiao ay gawing publiko. Publiko? Ang aking pagkatao bilang kapalit na nobya ay malalantad na. Kung pumayag ako, siguro siya ay magiging mayabang na. Pero kami naman ay nagkasundo na magtulungan. Bigyan siya ng pagkakakilanlan, ayos lang naman. Yun. Hindi pwede. Nagmamadali siyang itanggi. Tama. Sa tingin ko, hindi ito kailangan. Ako ba'y nag-iilusyon? Parang galit na galit siya. Tay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Maayos ang pagkain at tirahan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, susunduin na kita. Sigurado na ako, pero tangtang, yung pagpanggap mo bilang binibini, huwag mong hayaang may makadiscover. Naiintindihan mo ba? Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Ikaw? Sino ang kausap mo sa telepono? Wala. Walang sino. Ikaw? Anong gagawin mo? Hindi kaya narinig niya yung usapan? Tinotono niya ako. Nagkasala ka. Sino ang kausap ko? Ano kinalaman ni Mr. Huo? Baka naman, may gusto ka sa akin? Huwag kang mag-assume. Ang mga may gusto sa akin, pumila hanggang France. Paano ako magkakagusto sa iyo? Sobra ka na sa panonood ng mga drama ng CEO? Akala mo ba lahat ng babae mababaw? Sumasabog sa lalaki? Ikaw? May gusto ka na? Ako. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit ayaw mong i-public ang identity mo. May iba ka pala sa labas. At yung mga lalaking walang kwenta, hiwalayan mo. Ako, Huo Zixin, ay walang ugali ng pagbabahagi ng asawa. Ano bang sinasabi mo? Lolo, kainin mo ito. Sige. Ang apo kong asawa, ang pinakamasikaso. Kaysa sa iba mas mabuti.
Komportable ka ba dito? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Lolo. Siyempre, komportable ako. Napakabuti mo sa akin, Lolo. Gusto ko talagang manirahan dito habang buhay. Bobo ka. Dito ay ang iyong tahanan. Pwedeng tumira habang buhay. Oh. Siya nga pala. Yung nangyari kahapon. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Isang painting lang naman. Hindi pwedeng ganon. Pagkatapos kumain, isasama kita ni Lolo sa mall. Bilhin mo anumang gusto mo, Lolo. Bibili lahat para sa iyo. Salamat, Lolo. Ang bait mo sa akin, Lolo. Tara. Ginoo, may importante akong bagay na sasabihin sa iyo. Kahit marami siyang pagkakamali, hindi mo siya dapat husgahan. Ginoo, naloko ka talaga. Hindi siya si Lin Xiaoxiao. Ano ang sinabi mo? Maligayang pagdating, Ginoong Huo. Maligayang pagdating, Ginang. Ilabas ninyo ang mga bagong damit ng season na ito. Halika. Tingnan mo. Alin ang gusto mo, kunin mo iyon. Pumili ka lang. Ako na ang magbabayad. Lolo, napakarami nito. Kung malaman ni Lolo na peke lang ako. Hindi naman marami. Ang apo kong asawa ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Ginoong Huo, nahanap na namin. Ang tala ay nagpapakita. Ang asawa mo ngayon ay si Sutang. Sutang. Pamalit sa kasal. Mabuti. Mabuti talaga. Ang gastos ngayon kabuo ang 32 milyon. Halika, iswipe ang card. Ang sama ng mukha mo. Sino na naman ang ikinagagalit niya? Ikaw. Asawa, bakit ka nandito? Uhaw ka ba? Kukunin kita ng tubig. Lolo, may sasabihin ako sa kanya. Sige, mag-usap kayo. Nagpapanggap ka pa, titingnan ko. Hanggang kailan ka magpanggap? Ang tingin mo, nakakatakot. Sino na naman ang ikinagagalit mo? Ano sa palagay mo? Ito, paano ko malalaman? May iba ka pa bang tinatago? Na itinatago mo sa akin? Anong ibig sabihin niya? Baka tungkol sa pagpapalit sa kasal na nahalata niya? Imposible. Paano ako magkakamali? Ipaliwanag mo sa akin. Ano to? Matagal na. Ginagawa mo akong tanga. Sutang, Pasensya na. Pero ang pinsala sa binti ng tatay ko ay nangangailangan ng pera. Wala akong magawa, kaya pumayag ako kay Miss Lin. tama na. Tigil na ang pag-iyak. Siya ang humalili sa kasal. Niloko ako. Hindi ba dapat ako magalit? Bakit kapag nakita ko siyang umiiyak, bigla akong naawa? Pasensya na. Kasalanan ko na niloko kita. Ang pera na ibinigay ni Lolo sa akin ay hindi ko ginalaw kahit piso. Ang mga mamahaling bagay ay ibinalik ko sa iyo ng buo. Bakit siya mukhang mas api kaysa sa akin? Ako naman talaga ang biktima. Pasensya na. Kung hindi mo pa rin matatanggap, maghiwalay na tayo. Diborsyo? Sutang, ikaw ba ay matagal ng ganyan ang iniisip? Ikaw, hindi mo ba alam na pinalitan ako sa kasal? Hindi ako pumasiyag. Ang diborsyong ito ay walang usapan. Kahit ano ang pangalan mo o anong pagkatao mo, ikaw pa rin ang itinuring ng pamilya Huo na manugang na babae. Lolo? Ang pinakasalan mo ay siya mismo, hindi ang pagkatao. Ang sinabi ninyo kanina ay narinig ni Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo. May lakas ka pa ng loob na sisihin ang asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, ngayon ay nasa kama ka pa, nakahiga. Lolo, pero talagang niloko ko kayo. Sutang,
Ako. Ano bang nangyayari sa akin? Kanina lang ayos naman ako. Ano na naman ito? Sutang, talaga ka. Umahanga ako sa iyo. Buntis ako. Ito. Paano nangyari ito? Paano naman? Isang beses lang. Paano naging nagkataon? Sabi na iniisip mo pa rin kung paano mo ako dayain? Ang bagay na ito, kasalanan ko. Kung hindi mo matanggap, diborsyo na tayo. Diborsyo? Nagmamadali kang puntahan yung lalaking kasabwat mo para magsama kayo. Huwag sihin. Anong kalokohan yan? Lolo, Anong nangyari? Maayos naman, bakit biglang nahimatay? Anong sabi ng doktor? Ito ano? Ito? Lolo. Ito. Ito ay Lolo, pasensya na. Ang batang ito, buntis na. Magiging great-grandfather na ako. Ikaw, ano pang tinatayo diyan? Buntis ang asawa mo. Dapat mo siyang alalayan. Nakatayo ka lang diyan. Para kang poste. Wait, Lao Zhang. Sabi ko sa iyo, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Bilisan mo yung resort ko, bakantehin mo. Gawing amusement park. Lolo, sa totoo lang, itong bata. Wah. Kulayan ng pink. Lolo, pwede mo bang? Pwede. Villa Island Private Jet. Lahat para sa apo ko. Manugang, huwag kang kabahan ha. Oo nga pala, kailangan na nating pangalanan ang bata. Kailangan kong tingnan ang punong pamilya natin, tingnan kung anong henerasyon ito, anong salita ang gamit. Lolo, Hoy, Master Lee ba? Oo, ako ito. pupunta ako kay Lolo para ipaliwanag ng malinaw. Anong ginagawa mo? Pupunta ako kay Lolo para ipaliwanag ng malinaw. Ipaliwanag ang ano? Para lang mag-excite si Lolo sa wala? Anong gagawin natin? Tanggapin na lang. Hindi naman. Nakilala mo? Hindi ba siya may fetish sa pagiging kornudo? Itigil mo ang mga walang kabuluhang iniisip mo. Si Lolo ay matanda na, mahina ang puso niya. Ayaw ko lang siyang sobrang malungkot. Ako, isang bilyonaryo, kailangan ko pang mag-alaga ng anak, ng iba? Sana hindi ko mahanap ang walang kwentang lalaki kung sino. Kung hindi, ako mismo ang gagawa sa lalaking iyon, itapon sa karagatang Pasipiko para lumangoy. Ikaw okay ka lang? Sino ang ama ng batang ito? Patay na siguro. Ano ang ginagawa mo? Uuwi ako. Manang Zhang, dalhin mo ang sabaw. Sipo. Heto po. Para kay Tangtang. Lolo, ano po ito? Tangtang, buntis ka. Magiging lolo sa tuhod na ako. Buntis? Hoy, top na nutritionist. Tutor ng prenatal para sa asawa ng apo ko. Nakaayos na ba? Lolo, ang sobra naman. At saka yung masahista, psychologist. Naka-schedule na ba lahat? Siya. Siya nga pala, kamakailan sa Yusiang Lu, may bagong chef, Zikin. Isama mo si Tangtang para makatikim. Ay, Lolo. Huwag na natin siyang abalahin. Tara na? Sige, pumunta ka na. Oh, Master Zhao, dumating na kayo.
Itong babae. Ang galing, kamukhang kamukha. Noong pintor na henyo. Master Zhao, ano po ang pinapanood ninyo? Wala lang. Malamang nagkamali lang ng tingin. Master Zhao, dito po. Opo, Sasagot ako ng tawag. Mauna ka na. Oh, Sutang, Lin Xiaoxiao, Xu Hui. Ang laki ng mundo, nagkita pa tayo. Bakit sila pa ang nakasalubong ko? oy, ikaw nga. Akala ko nagkamali ako ng tingin. Yu Xianglu, sa lugar na ganito, makapasok ka bang probinsyano? Hindi ito. Salamat sa iyo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang tungkol sa pagpapalit ng kasal, wala namang nakaalam? Binabalaan kita. Nasa akin pa ang tatay mo. Hindi mo na kailangang ipaalala. Xiao, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ah, hindi mo pa alam? Itong ex-girlfriend mo, nagpakasal sa isang comatose para sa pera. Ano? Sutang, noong kami pa, araw-araw sinasabi, gusto maging independent, gusto maging matatag. Ngayon, para sa pera, nagpakasal sa isang comatose. Talagang bumaba ka na. Pareho lang. Halos pareho. Ikaw. Si Xiao ay miyembro ng Art Association Chief Painter. Hindi ba mas magaling siya kaysa sa comatose mo? Ilang beses na mas mahusay? Sutang. Tuwing gabi, nakaharap ka sa isang lalaking hindi gumagalaw. Hindi ka ba naiinip? Gusto mo ba itong ex-boyfriend mo para comfort ka? Shuhui payo ko. Linisin mo ang bibig mo. Para hindi ka mauntog. Sutang, akala mo ba, nagpakasal ka sa isang taong halaman? Akala mo ba, magagamit mo ang balahibo ng manok bilang utos para maging malaking bagay? Sinasabi ko sa'yo, ang manok ay manok pa rin. Hindi kailanman magiging phoenix. Ikaw. Kaya pala, mula sa malayo, may naririnig akong dalawang aso na tumatahol. Kayo pala yun. Hoy, sino ka? Huwag kang makialam. Aray, sakit. Anong klase ka? Ikaw. Bitawan mo na agad. Alam mo ba kung sino kami? Hindi. At ayaw ko ring malaman. Ang pogi. Sutang, ganyan? Ito ba ang bagong mong boy toy? Tila, ang walang malay na asawa mo sa pamilya Huo? Hindi ka nasisiyahan, kaya ka lumabas para mag-cheating? Lin Xiaoxiao, anong nasa utak mo ang iniisip mo ay ito lang? Oh, tama ang sinabi ko. Sutang, hindi inaasahan na ang hiwalayan natin ay ganito kalaki ang epekto sa iyo. Hindi lang nakahanap ng isang taong halaman, ngayon ay nagkaroon ka pa ng masamang bisyo. Ex-boyfriend ba? Noong una, basta ko lang sinagot para subukan. Hindi inaasahan na naging bahid na ito. Ex-boyfriend. Yung bata sa tiyan niya. Sa kanya. Shuhui, walang magandang lumalabas sa bibig mo. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Sutang, may konsensya ka. Tulad mo babaeng walang hiya. Nagpapakasanto ka. Ngayon, para sa tatay mo, tuturuan kita ng leksyon. Naglakas loob mo na saktan ako. Kung hindi ka marunong magsalita, ako na ang magtuturo sa iyo. Ikaw. Maghintay ka lang. Tawagin mo ang manager. Palalayasin ko kayo. Anong nangyayari? Ang ingay-ingay ninyo. Manager, buti nandito ka. Ang dalawang ito ay nasa Yu Xianglu, nag-away. Palayasin mo na sila. Hindi ba ito si Ginoong Huo? Ano ang hinihintay mo? Ako ay VIP ng hotel ninyo. Kung hindi mo sila, palalayasin lahat, magrereklamo ako sa iyo. Bakit? Palalayasin mo ba ako? Hindi, Ginoong Huo. Nagbibiro po kayo. Hindi ako maglalakas loob. Huo, Ginoong Huo. Miss Lin, ito po si Ginoong Huo ng Huo Group. Ang Yu Xianglu ay negosyo ni Ginoong Huo. Ginoong Huo. Huo Ziken, akala ko ba nasa koma siya? Bakit? Akala mo ba halaman ako? Kaya mong maghabol kay Sutang? Hindi. Hindi po, Ginoong Huo. Ang sinabi ni Huo Zichen ay, parang ako ang pinoprotektahan niya.
Ang pamilya Huo ba ay kamakailan lang at pamilya Lin may isang negosyong magkatuwang. Oo, Ginoong Huo. Ang pamilya Lin ay nakikipag-usap sa amin, kamakailan, tungkol sa proyekto ng parke sa Timog Lungsod. Palitan ang kasosyo. Hindi ako nagtitiwala sa mga tao ng pamilya Lin. Hindi, Ginoong Huo. Hindi mo ito magagawa. Sutang, tulungan mo akong magsalita. Huwag mong kalimutan, lahat ng nasa iyo ngayon ay ibinigay ko. Lin Xiao, kung may kakayahan ka, sabihin mo. Tingnan natin kung ang pamilya Huo ay unang haharap sa iyo o sa akin. Paghiwalayin sila. Opo. Simula ngayon, sa Yuxiang Restaurant, ayaw ko nang makita ang dalawang ito. Tayo. Narinig mo ba ang sinabi ni Ginoong Huo? Simula ngayon, ang Yuxiang Restaurant ay formal na ilalagay ang dalawang ito sa blacklist. Hoy, ikaw! Hindi ko inaasahan na si Huo Ziken ay mayroon pa palang isang araw ng paggising. Sayang, nakinabang si Sutang? Hindi pwede, hindi ako titigil. Xiao, kanina si Huo Zikchen. Masyadong mabigat ang tama. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital muna? Walang kwenta talaga. Mr. Huo, ang lakas ng dating mo ngayon. Lakas ng dating. Hindi mo nakita. Namutla si Lin Xiao. Sobrang saya mo ba? Oo naman, tagal niya akong inaapi. Ngayon, sa wakas nakaganti na. Bakit parang hindi ka masaya? Ang kagustuhan mo sa nobyo. Talagang hindi maganda. Bata pa kasi, walang alam. Yung tatay ng bata, ganyan ang ugali. Malamang, ang IQ ng bata, hindi rin mataas. Ano? Hindi mo naman akala na si Xu Hui ang tatay ng bata, di ba? Hindi ba? Weh, ako at siya. Total isang buwan lang. Hindi man lang kami naghawak ng kamay ng ilang beses. Paano naman mangyayari? Hindi ko alam. Sino ang ama ng bata? Hindi alam. Oo, noong nakaraang buwan lang. Nasa Yunting Hot Spring Resort ako. Napunta sa maling kwarto. Kasama ang isang lalaki. Yunting Hot Spring Resort. Oo, bakit? Yunting Hot Spring Resort. Noong mga panahong iyon, ako ay nagpapagaling doon. Mukhang kailangan magpadala ng tao para mag-imbestiga. Anong problema? Dati mo bang? Sinabi na dahil sa pinsala sa binti ng tatay mo, kailangan ng pera kaya ka nagpakasal sa akin. Tama. Maaga namatay ang nanay ko. Ang tatay ko mag-isa, ang nagpalaki sa akin. Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan ito. Tayo na, pumunta sa ospital. Para saan? Siyempre para magpa-check up. Yung sinaktan mo ang tao kanina, baka naapektuhan ang pagbubuntis mo. Anong sinasabi mo? Para bang ikaw talaga ang ama ng bata? Hindi naman masama. Wala lang. Uy, ma! Xiao, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi nila dahil nagalit ka kay Master Huo, bumagsak ang stocks ng pamilya Lin, at marami na silang utang ngayon. Ano? Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Sutang, kailangan kong ilantad ang tunay mong mukha at makuha muli ang lahat ng akin. Ito si Sutang. Ano? Buntis si Sutang. Sabi ko naman walang problema, di ba? Ang arte mo naman. Walang masama sa pag-iingat. Wag na. Ang pagiging maingat mo yan, bagay na bagay kang maging tatay. Lolo. Oy, Ziken, tapos na ba ang check-up? Bumalik na kayo ni Tangtang dito agad. Bilisan nyo. see? Gusto ni Lolo na bumalik tayo.
Tara na. Doktor, yung pasyenteng si Sutang kanina, buntis ba siya? Privilege ito ng pasyente. Hindi pwedeng ibunyag. Doktor, nag-aalala lang naman ako. Pakiusap, magpabaya kayo. Ganito? Lumalabag ito sa patakaran. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Sutang. Sa oras na ito, malamang hindi pagising si Huo Zichen. Yung nasa tiyan mo, talagang ngang bastardo. Kayo po? Miss Lin, Sino ka? ako ang kasambahay ng pamilya Huo. Kasambahay ng pamilya Huo? Narinig ko na. Si Miss Lin ay may alitan kay Sutang. Sa totoo lang, ang batang iyon, matagal ko nang hindi gusto. Oh. Sa totoo lang, alam ko na noon pa siya ay isa lang na alilang pumalit sa kasal. Ikaw ang tunay na binibini. At sino ang nakakaalam? Ang bata sa kanyang tiyan. Kanino? May paningin ka pala. Tingnan mo ito. Ako, matandang babae, ay magpapatotoo noong mga oras na iyon, hindi pa gising ang binata. Talaga nga, ang nasa tiyan niya ay anak sa labas. Mabuti, mayroon na tayo nito. Tingnan natin kung paano siya magpapanggap. Wag na lolo. Kaya ko naman. Tang-tang, kailangan mong makinig kay Lolo sa bagay na ito. Narinig ko, ang buntis, sa huling bahagi ng pagbubuntis, masakit ang likod at baywang, at nanginginig ang mga binti. Hayaan si Ziken matuto ng mas mabilis. Ang maraming kakayahan ay hindi pabigat. Lolo, abala ako. Anong abala? Usapang kumpanya. Mas mahalaga ba yan kaysa sa asawa? Noong panahon ng lola mo, nang buntis siya sa tatay mo, wala akong alam. Pinahirapan ko ang lola mo. Maraming paghihirap. Ngayong may pagkakataon, kailangan mong matuto ng mabuti. Hindi ko akalain na ang dakilang Ginoong Huo ay masasabihan din at walang masabi. Narinig mo ba? Opo, narinig ko. Ayos yan. Mga kabataan ngayon, walang alam. Ang pagbubuntis, ganoon ba kalaking bagay? Hindi natututo ng mabuti. Sa huli, papahirapan ng asawa, pagdurusahan at pagsisikapan. Anong tinatawa mo? Wala. Tama na, magpahinga na kayo. Masakit ang lalamunan. Uminom ka ng tubig. Ikaw. Si Lolo ang nag-utos sa akin na magsanay. Anong pagsasanay? Masahe. Totoo ba yan? Ediano? Hindi na. Ayos naman ako. Paano ko hahayaan ang binata na magmasahe sa akin? Paano kung masaktan mo ako? Ikaw. Nandidiri ka pa? Talagang hindi na. Wala nang usap. Bitawan mo ako. Humiga ka ng maayos. Ayoko humiga. Magmamasahe ka ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Bakit siya parang walang nangyari? Ang binatang ito ay may natutunan nga ng kaunti. Masarap din pala.
Sinaktan ko ang pamilya Lin. Ang tatay mo, mabilis, na makakalabas siya. Talaga? Oo. Salamat. Bitawan mo. Ayoko. Magandang drawing mo ha. Lolo, Sa susunod na buwan, mayroong art exhibit sa bayan. Sabi nila, darating din si Master Zhao. Ipapakilala ka ni Lolo. huwag mong sabihin, iyon ang dati. Gusto akong kunin bilang estudyante, ang Master Zhao, na tinanggihan ko. Lolo, hindi na ako pupunta sa exhibit. Gumuhit lang ako para masaya. Ang galing mo naman gumuhit. Kumpara sa mga nasa merkado, mas maganda pa sa maraming master. Itong babaeng ito, mukhang may sama ng loob siya. Tatay, Anak pa, maayos naman ang buhay ko ngayon. Pinapunta ako ng manugang ko para sunduin ako. Ipasalamat mo ako sa manugang ko. talaga? Siya nga pala, ang operasyon sa susunod na linggo, naka-schedule na rin. Ang binti ko, malapit nang gumaling. Ang galing! Buti naman pa. Tang-tang, huwag kang mag-alala sa akin. Alam kong tumigil ka sa pagpipinta dahil ayaw mong maalala ko si nanay. Naaalala mo si nanay. Pero ang bawat isa ay dapat tumingin sa hinaharap. Kung gusto mo, huwag mo itong bitawan. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita sa loob ng ilang araw. Sige, hihintayin kita ng tatay. Ang pangit mong umiyak. Mas pangit ka. Pangit buong pamilya mo. Tumatawa ka pa. Tumigil ka. Ang batang ito, sa wakas, may pagkatao na. Dati, sa mga ganitong art exhibit, nagmamakaawa sila na mag-ambag ako ng painting ayaw ko pa sumipot. Ngayon, nakita nila akong walang-wala, ayaw na akong tingnan. Peste. Medyo mahina ang atmosfera. Pero matapang ang stroke. Ang blank space, may natitirang musika. Ilang taon na akong hindi nakakita ng stroke na may ganitong talino. Bihira-bihira talaga. Master Zhao, hindi ba ito ang sa mundo ng Chinese painting, isang founding figure? Dalaga. Ang painting na ito sa'yo. Teka, hindi ba ito si Sutang, ang painting na iniwan noon, pero dahil ayaw na niya, kung gayon, ako na tama, ako ang nagpinta. Hindi ba sinabi mo, hindi ka pupunta sa art exhibit? Nagbago na ang isip ko. Hindi pwede. Talaga ang isip ng babae ay parang karayom sa ilalim ng dagat. Nung bata pa ako, si nanay ay buhay palagi niya akong dinadala sa art exhibit. Pagpasok ko, parang kumalma ang puso ko. Sabi nila ang art exhibit na ito ay para sa paghahanap ni Master Zhao ng estudyante kaya ginawa. Paghahanap ng estudyante? Pero nitong mga nakaraang araw, parang si Master Zhao, may nahanap na siyang estudyante. Ngayon, dapat ay ipapakilala na. Alam mo kung sino? Hindi ko alam. Ang sekreto ay maayos naman. Narinig ko sa mga painting na ito may isa pa obra ng estudyante niya. Tara na. Itong painting, parang pamilyar. Pamilyar? Oo, parang na-drawing ko na dati isang eksaktong kopya. Oy, ito ba si Mrs. Huo? Sa okasyong ito, nangahas ka bang pumunta? Pwede ka bang pumunta? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Pumunta ako para kay Master Zhao, para sumuporta. Ano ba ang alam mo? Hindi naman siya makakatuklas ng anuman, di ba? Sutang, ikaw, isang batang delivery girl, anong alam mo sa pagpipinta? Tumayo ka rito, nagpaparumi ka lang ng lugar. Lumayas ka na agad. Sa tingin mo, paano ang painting na ito? Masyadong over ang rendering at hindi maayos ang balanse ng real at imahe. Kung sasabihin gawa ito ni Master Zhao, masyado namang pilit. Kung gawa lang ito ng estudyante, may talento naman. Mukhang ang painting na ito ay gawa ng estudyante ni Master Zhao. Tama,
Ang painting na ito ay ginawa ko. Ikaw? Tama, ako ang estudyante na malapit ng tanggapin ni Master Zhao. Tingnan mo, maniniwala ba ako na ang painting na ito ay ginawa mo? O maniniwala na aakyat ang baboy sa puno? Anong sinabi mo? Sandali, naalala ko na. Ang painting na ito ay akin ito, yung eksaktong kaparehas. Ano bang sinasabi mo? Eksaktong kaparehas. Tama? Ang painting na ito, noong una, hindi ko naalala. Parang, iyong draft ko dati. Puro kakalokohan. Sa tingin mo, ako, na Pangulo ng Painting Association, kaya kong mangopya ng painting mo? Anong ebidensya mo? Naalala ko, noong sinubukan ko ang maraming paraan ng pagpinta. Ang linya ng Tagaytay ay hindi ko magawang maayos. Tunay nga. May isang putol na marka. Eh ano ngayon? Baka nagkataon lang. Si Lin Xiaoxiao ay sobrang nanggagalaiti. May hindi tama. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng painting na ito? Anyway, wala siyang ebidensya para patunayan na kanya iyon. Tama. Isa lang na putol na marka sasabihin mo na iyo ang painting? Nanginginig lang ang kamay ko. Di ba pwedeng? Siya, dahil sinabi mong ikaw ang gumawa ng painting na ito, tatanungin kita, ang mga bato sa painting na ito, anong stroke technique iyon? Tanong ka? Kailangan ko bang sabihin? Nakakaloka. Ikaw, bilang may-ari ng painting na ito, kahit ang sarili mong painting, hindi mo maipaliwanag? Huwag kang manggulo dyan. Ako ang nagpinta nito. Hindi pwede. Darating na si Master Zhao. Huwag hayaang si Sutang masira ang aking plano. Master Huo. Babaeng ito. Para maging malapit kay Master Zhao. Kaya niyang magsinungaling kahit ano. May record na siya. Huwag kayong magpalinlang. Anong record? Kwento mo nga. Lolo, Lolo Huo. Buti at dumating kayo. Itong si Sutang. Manloloko siya. Ah. Niloko kayo ni Sutang. Hindi talaga siya. Anong donya? Nagpanggap siyang ako para makapangasawa ng pamilya Huo. Kundi, isang taga-deliver siya. Babaeng bastos. Bakit siya makakapasok sa pamilya Huo? Lolo, palabasin na siya agad. Ito ba ang sinasabi mo? Lolo, kayo? Ang usapin ng pagpapalit ng ikakasal, alam ko na noon pa. Ano? Hindi mahalaga kung pinalitan o hindi. Ang lagi kong pinahahalagahan ay si Tangtang mismo. Ikaw naman, masama ang puso, masama ang ugali. Buti na lang hindi ka napangasawa sa aming pamilya. Talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dinadala ni Sutang ay hindi anak ng pamilya Huo? Ano ang sasabihin mo? Anong sinabi mo? Sinabi ko, ang dinadala ni Sutang ay anak sa labas. Lin Xiaoxiao, tumahimik ka. Miss Lin, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya, magsasabi ba siya na ang dinadala niya ay kay Huo Ziken? paano nalaman ni Lin Xiaoxiao? Bakit? Hindi ka na makapagsalita. May konsensya ka. Tama na. Ginoong Huo, maniwala ka sa akin. Ang dinadala ni Sutang sa kanyang tiyan ay hindi talaga iyong anak mo. Tama na. Si, wala kayong naniniwala, di ba? May saksi ako. Jiang Ma? Jiang Ma, Jiang Ma, matagal ka nang naglilingkod sa pamilya Huo. Sabihin mo nga, ano ang nakita mo? Nakita ko ang binibini, ilang gabi. Palihim siyang lumalabas. At saka, narinig ko rin na tumatawag siya sa ibang lalaki. Jiang Ma, anong sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Kung kaya mong gawin, dapat kaya mong panindigan. Sutang, ano pa bang masasabi mo? May ebidensya pa ako. Yung anak sa kanyang tiyan ay nandyan na bago pa magising ang binatang amo. si Sutang ang asawa ko, yung anak sa kanyang tiyan. Kung sa akin ba yun o hindi, alam ko ang gagawin ko. Wala kayong karapatan, magsalita ng kung ano-ano. Talagang sa pagsubok mo makikita ang tunay na kaibigan. Sutang, galing ah! Pinapaikot mo si Master Huo. Pero, ang peke ay peke pa rin. Kaya mo bang magpa-DNA test? Oh, nagugilty ka. Wala kang lakas ng loob. Si, gagawa tayo. Lolo, Kung gusto nila, edi sige, lalaban tayo. Anak, huwag kang mag-alala. Pinaniniwalaan ka ni Lolo. Kung malaman ni Lolo, hindi kay Huo Zichen ang bata. Kumusta? Sa ospital,
Meron pa bang sample ng asawa ng apo ko at kay Zikin? Gawing express. Ipadala ang DNA test dito. May nangahas na magduda. Ang aking apo sa tuhod. Huwag kang mag-alala. May paraan, si Lolo. Si? Sutang. Tapos ka na. Miss Lynn, nagkakalat ka ng chismis. Ang reputasyon ng asawa ng apo ko. Kaya mo ba makipagpustahan ka sa akin? Pustahan. Kung ang resulta ng pagsusuri ay magpapakita na ang batang ito ay sa pamilya Huo, ano ang gagawin mo? Kung ito ay sa pamilya Huo, aalis ako sa Jiangcheng. Kung hindi ito sa pamilya Huo, si Sutang ay lalaya sa Jiangcheng. At ang pagiging manugang ng pamilya Huo ay ibigay mo sa akin. Lin Xiao, sobra ka na. Ano? Si Sutang, hindi niya kaya. Kanina ang tapang-tapang mo Sutang, hindi ka na ba kaya? Nandito si Lolo. Malamang ayos lang. Si, taya ako. Pero bago yon, gusto ko munang itanong kay Manang Zhang ng isang tanong. Sabihin mo, nakita mo ako ng ilang beses sa labas kasama ng ibang tao? Anong exact na petsa? Anong oras? Saan? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Saan mo naman nakuha? Na may iba akong lalaki? Tangang babae ito. Sutang, tigilan mo na ang pagdadahilan. Hintayin natin ang resulta ng DNA test. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo. Tama. Ano man ang sabihin mo, ang bata sa kanyang sinapupunan, hindi talaga anak ng binata. Dumating na ang DNA report. Zikin, pumunta ka sa pintuan at kunin mo. Opo, Sutang, may oras ka pang magsisi ngayon. Umalis ka na ngayon, kaysa mamaya mapalaya sa harap ng lahat. Mas maganda, di ba? Mas mag-alala ka na lang sa sarili mo. Sige, maghintay tayo. Lolo, lumabas na ang resulta. Sabi ko na nga, ba't buntis siya ay isang bastardo lang naman Hindi pa rin kayo naniniwala? Sabi ko na nga ba Paano naman mabubuntis ang tiyan niya ng anak ng binata? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Sutang, kapag natalo, dapat to pa rin. Ngayon, isama mo na ang bata sa tiyan mo, lumayas ka agad sa Jiangcheng, at ibigay ang posisyon ng ginang Huo sa akin. Oo nga, ang babaeng ganitong immoral, hindi siya karapat-dapat na maging ginang Huo. Ginoo? Ang aking apo sa tuhod, pinagkalat mo ang kasinungalingan. Dilatan mo ang mata mo at pagmasdan mong mabuti. Paano naman nangyari ito? Imposible ito. Anong problema? Imposible. Ang bata sa tiyan ni Sutang, paano naging anak ni Huo Zichen? Lolo, Huwag kang magsalita. Alam ko na. Teki ang report na ito. Lin Xiao, wala kang katwiran. May limitasyon ka rin. Nag-iinarte ako. Ang resultang ito ay peke talaga. Humihiling ako ng muling pagsusuri. Zhang Ma, nasa pamilya Huo ka ng 20 taon. Dati, nasa lansangan ka. Ako ang nagpakain sa iyo. Sa pamilya Huo, nagkaroon ka ng tahanan at kabuhayan. Noong una, ako ay binigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na ikaw ay ganoon pa ring matigas ang ulo. Ginoo, mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Si Miss Lin, siya ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng pera para siraan ko ang batang ginang. Nauto ako. Patawarin mo na ako. Ginoo, nakikiusap ako. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Nagsisinungaling ba ako? Ang record ng transfer na binigay mo sa akin ay nasa akin pa. Kung gusto mo, ipakita sa lahat. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay isa lamang katulong ng pamilya Huo. Ang sinasabi niya, pinaniniwalaan nyo? Tama na. Umalis ka dito. Lin Xiao, ngayon, oras na para sagutin mo ang iyong mga ginawa. Ako ay alagad ni Master Zhao. Makikita ko kung sino ang gagalaw sa akin. Sino ang gagalaw sa alagad ko? Master Zhao, dumating kayo! siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Master Zhao, siya iyon. Hindi lang niya binabastos ang painting ko. Ninakaw niya ito. At sinabi pa niya na gusto niya akong paalisin sa Jiangcheng. Basta't maaga akong manggugulo kay Sutang tiyak na si Master Zhao ay maninindigan sa akin. Talaga? May taong ganyan na mang-api sa estudyante ko. Magandang araw, Master Zhao. Ikaw kayo. Bata,
Bakit ikaw? Mukhang noong nakaraan hindi ako nagkamali ng tao. Noon, sinabi kong kukunin kita bilang apprentice. Ikaw naman tumanggi ka agad. Hindi ko akalain na makita kita dito. Ano? Master Zhao, kukunin siya bilang apprentice at tumanggi siya. May ganyan ka palang kakayahan. Non, akala ko wala akong sapat na kakayahan. Bata, ang itinatago mo ay talagang malalim. Master Zhao, ito ba ang iyong apprentice? Ilang araw ang nakalipas. Nakita ko ang kanyang painting. Ano sa tingin mo? Meron talaga anino mo noon. Kayo, anong nangyari? Wala naman. Master Zhao, siya iyon. Binabastos niya ako. Sinabi niya na ang painting ko ay hindi ako ang gumawa. Ang sinasabi mo ay itong batang ito. Bata, sa pagitan nito, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Hindi naman misunderstanding. Kasi nagtanong ako kay Miss Lin tungkol sa ilang mga katanungan sa painting. Wala siyang nasagot kahit isang salita. Ang normal na tao ay magdududa. Nainggit ka lang sa painting ko na nagustuhan ni Master Zhang. At saka, ang estilo ko sa pagpipinta ay sumangguni lamang sa ilang mga lumang painting. Iyon ba ay dapat pag-usapan? Ang estilo ng lumang painting? Kaninong lumang painting? Sabihin mo sa akin. Ako hindi ko matandaan. Master Zhao, ito, talagang may hindi katanggap-tanggap. Master Zhao, huwag kang maniwala sa kanila. Master Zhao, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Ako, kinakabahan lang ako sandali. Nakalimutan ko. At ang iba pa? Meron ka naman sigurong iba pang draft, di ba? Anong gusto mong gawin? Master Zhao, sigurado na mayroon kayo ng iba niyang mga painting? Pwede bang ako tumingin? Bakit ko ipapakita sa iyo? Master Zhao, wala namang masamang tingnan. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ito ay ilang araw ang nakalipas ang mga draft na ipinakita niya sa akin. Master Zhao, ang mga painting na ito, sigurado po ba kayo na si Lin Xiaoxiao ang gumawa? Ano bang problema? Isang tinanggihang draft, hindi masyadong makikita. Pero sa dami ng mga litrato ang mga puwang na walang laman. At ang aking ugali eksaktong pareho. Sabihin mo nga, ang inspirasyon ng painting na ito, kanino ba galing? Ako hindi pwede. Hindi ko basta-basta aaminin. Tigilan mo ang paninirang puri. Sabi mo itong painting ay sa iyo? May ebidensya ka ba? Master Zhao, tingnan po ninyo. Ito ang aking gawa. May timestamp sa itaas. Pwede mong ikumpara isa-isa. Tingnan mo, kung may plagiarism ba. Hindi po Master Zhao. Makinig ka, magpapaliwanag ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ako ang nagkamali ng tingin. Hindi ko nakilala ng tama ang sining ng pagpipinta. Ang pinakaayaw ay pagnanakaw. Buti na lang, hindi pa kita tinanggap bilang apprentice. Ikaw, alis ka na. Master Zhao, hindi mo to pwedeng gawin. Mali ako. Hindi na ako uulit. Tara na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bata, noong araw, sinabi kong tatanggapin kita bilang apprentice. Tumanggi ka. Ngayon, tatanungin kita muli. Kung gusto mo ba, maging alagad ko. Bata, kung gusto mo, bumalik sa mundo ng pagpipinta. Master Zhao ay ang pinakamahusay mong guro. Magandang araw po, guro. Mabuti. Napakabuti. Sa ibang araw, tiyak na magdaraos ako ng handaan para sa pagtanggap ng apprentice. Lolo Huo, kayo, dapat kayong lahat ay pumunta. Oo, syempre. Master Zhao, isasama kita. Siya. Tara na, umuwi na rin tayo. Lolo, salamat sa ginawa mo ngayon. Bakit mo ako pinasasalamatan? Siyempre, sa ginawa ninyo ngayon na naghanda kayo ng ulat ng pagsusuri. Kung hindi, ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Anong ulat ng pagsusuri? Lolo, itong ulat ng pagsusuri. Hindi ba kayo ang nagayos? Ziken, hindi ba ikaw mismo ang pumunta sa pintuan para kunin? Lolo, aalis muna kami. Sandali lang. Ang relasyon ng magulang at anak ay itinatag. 99.9%. Ginoong Huo, ang CCTV na pinahanap ninyo na ipadala na sa inyong email. Siya, Anong CCTV? CCTV ng Yunting Hot Spring Resort. Oo, noong araw na iyon. Ako ganito. Medyo cute. Sabihin mo pa. Kaya,
Ang tao noong gabing iyon ikaw. Si Hui. Bakit siya tumawag? Uy, Shuhui, anong gusto mo? Sabihin mo na. Gusto ko lang sabihin sa'yo dati, ako'y nagkamali. Kung gusto mo, pwede tayong magsimulang muli. Shuhui, baliw ka ba? Makinig ka sa akin. Ang mga dati? Nakalimutan ko na iyon. Ngayon, may asawa na ako. Huwag ka nang gumulo sa buhay ko. Umalis ka na. Bakit ka tumatawa? Wala. Sino naman ngayon? Ang impormasyon ng tatay ko. Tatay, kumusta? Nagtagumpay ba ang operasyon? Nagtagumpay. Sabi ng doktor, maayos naman. Ang galing! Huwag kang mag-alala. Naghanda ako sa bahay, maraming pagkain. Ikaw at ang manugang pati ang biyanan. Dapat kayo ay pumunta. Sige, pupunta talaga kami. Pupunta talaga kami, tatay. Ano yon? Sino nagpatawag sa'yo ng tatay? Ano bang problema kung tinawag ko siyang tatay? Ang anak mo balang araw tatawag din sa akin ng tatay. Salamat. Para saan? Salamat sa pagtulong sa tatay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya agad makakalabas sa pamilya Lin. At hindi rin ganun kabilis gumaling. Sa madaling salita lahat dahil sa'yo. Talaga? Paano mo ako pasasalamatan? Salita lang ng salamat. Tama na? Okay lang. Anong ibig sabihin ng okay lang? Lolo, Sabi ko, bakit ka nagtatago? Ako itong matandang lalaki. Ganun pala iyon. Lolo, kami lang ay. Siya. Mga kabataan naman, naiintindihan ko. Anak, para ipagdiwang na naging estudyante ka ni Master Zhao. Ako, naglaan ako ng regalo para sa iyo. Regalo. Tama yung gallery sa silangan ng lungsod. Binili ko na, simula ngayon sa iyo na yon. Lolo, iyon ay masyadong mahal. Ikaw ay manugang na babae ng pamilya Huo. At estudyante ka pa ni Master Zhao. Ano naman ang magbukas ng gallery? At saka Zichen, ang regalong inihanda ay mas maaga pa kaysa sa akin. Sige, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Ano ito? buksan mo at tingnan. Ikaw. Binuksan mo para sa akin isang studio. Hindi ba mahilig kang gumuhit simula ngayon? Maaari kang sa iyong sariling studio gumuhit. Sa totoo lang, may isa pang sorpresa. Sutang. Papakasalan mo ba ako, simula ngayon? Hindi ka kapalit ng sinuman? Ikaw, ang minamahal kong asawa?